Sa gilid ng isang tahimik na ilog, sa likod ng makapal na kumpol ng bayog at maliliit na kawayan, nakatayo ang isang kubong halos yumuyuko na sa bigat ng panahon. Ang bubong nito ay may ilang tagpi ng lumang yero. Ang dingding ay gawa sa pinagtagpi-tagping kawayan at ang sahig ay laging malamig kapag madaling araw. Doon nakatira si Aling Mira at ang anak niyang si Nico. Si Mira ay isang babaeng sanay sa hirap. Kayong mangi ang balat dahil sa araw, magaspang ang palad dahil sa araw-araw na paghihiwa ng kawayan at laging may bahid ng pagod ang mga mata. Ngunit sa kabila ng lahat, may lambing pa rin ang kanyang boses kapag kausap ang anak. Si Nico naman ay isang batang 11 taong gulang. Payat siya, tahimik kung minsan, pero matalas ang mata at malambot ang puso. Maaga siyang natutong magbanat ng buto. Habang ang ibang bata ay naglalaro sa hapon, siya ay tumutulong sa kanyang ina na magbitbit ng bayog, maghiwa ng manipis na kawayan at maghabi ng basket. Ang kabuhayan nila ay simple. Gumagawa sila ng basket, bilaw, flower stand, upuan, maliit na mesa, lampshade at iba pang gamit bahay mula sa bayog at kawayan. Kapag marami silang nagagawa, dinadala nila ito sa palengke. Kapag kaunti lang ang nabebenta, lugaw ang hapunan. Kapag wala talagang kita, pinaghahati-hatian nila ang pinukuluang kamote. Isang umaga, habang hinihiwa ni Mira ang bayog sa harap ng kubo, nakita niyang tahimik si Nico. Nakaupo ito sa tabi niya, hawak ang maliit na piraso ng kawayan, ngunit hindi gumagalaw ang kamay. "Anak," mahinang tawag ni Mira. "Bakit ka natutula?" Napakurap si Nico. "Wala po, Nay. May iniisip ka." Saglit na tumingin ang bata sa ilog. Ang tubig ay mabagal na umaagos, parang may sariling lungkot. "Nay," sabi niya, "bakit po may mga tatay na umaalis?" Natigilan si Mira. Bahagyang dumulas ang kutsilyo sa kanyang kamay. Muntik na siyang mahiwa. Hindi na bago sa kanya ang tanong na iyon, pero bawat ulit ay parang bagong sugat. "Hindi lahat ng umaalis ay may dahilan na tama," sagot niya. "Minsan, may mga taong pinipili ang madali kaysa sa tama." "Pinili po ba ni tatay ang madali?" Hindi agad nakasagot si Mira. Napatingin siya sa kawayan sa harap niya. Naalala niya ang gabing umalis si Renato, ang asawa at ama ni Nico. Noon ay malakas ang ulan. May lagnat si Nico. Wala silang pambili ng gamot. May utang sila sa tindahan. At habang nanginginig ang bata sa banig, nag-empake si Renato ng kanyang damit. "Renato, huwag ngayon," pakiusap noon ni Mira. "May sakit ang anak mo." Ngulit hindi man lang lumingon si Renato. "Pagod na ako, Mira. Pagod na akong mabuhay sa kahirapan. Pagod na akong magising araw-araw na kawayan ang kaharap ko, basket ang hawak ko, at utang ang iniisip ko. Magtiis tayo, aahon din tayo." Napatawa si Renato, hindi dahil natutuwa, kundi dahil nanunuya. "Aahon? Saan? Sa bilaw? Sa bayog? Sa mga basket na halos ayaw bilhin ng tao?" Humarap siya kay Mira. "Hindi ako mabubuhay sa basket, bilaw at kawayan hanggang buhay. Kung gusto mong manatiling mahirap, ikaw na lang. Ako, pipili ako ng buhay na may pera." Doon niya sinabi ang pangalan ni Doña Gracia, ang mayamang matandang babae sa kabilang bayan na matagal nang nagpapakita ng interes sa kanya. May malawak na bahay, maraming alahas at perang kayang ipantakip sa kahihiyan. "Sumasama ka sa kanya?" nanginginig na tanong ni Mira. "Mas kaya kanyang buhayin kaysa sayo." Parang may nabasag na dibdib ni Mira noon. Hindi siya nakasigaw, hindi siya nakapigil. Yakap na lang niya ang nilalagnat na Nico
habang papalayo ang mga yagbag ni Renato sa ulan. Mula noon, silang dalawa na lamang ang humarap sa mundo. Bumalik ang isip ni Mira sa kasalukuyan. Nakatingin pa rin sa kanya si Nico, naghihintay ng sagot. "Anak," sabi niya, pinipiling maging matatag ang boses. "Hindi natin kontrolado kung sino ang aalis, pero kontrolado natin kung sino tayo habang wala sila." Bumaba ang tingin ni Nico. "Minsan po ay naiisip ko kung masama ba ako kaya siya umalis." Agad na inilapag ni Mira ang hawak niyang kawayan. Hinawakan niya ang mukha ng anak. "Huwag mong sasabihin yan. Kailanman hindi kasalanan ng anak ang pag-alis ng magulang. Narinig mo?" Tumango si Nico, ngunit nangingilid ang luha. "Mabait kang bata," dagdag ni Mira. "Kung may hindi nakakita noon, siya ang may pagkukulang, hindi ka." Yumakap si Nico sa ina. Sa yakap na iyon ay naroon ang lungkot, pangungulila at galit na hindi pa kayang ipaliwanag ng bata. Sa di kalayuan, bahagyang gumalaw ang mga kawayan kahit wala namang hangin. May mahinang tunog na parang bulong ng dahon. Hindi napansin ng mag-ina. Sa likod ng kanilang kubo, sa gitna ng kawayanan, may maliit na punso na matagal nang iniiwasan ng mga tao. Sinasabing tahanan iyon ng mga nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata. At ang araw na iyon ay tila may mga matang palihim na nagmamasdan sa mag-ina. Hindi pa nila alam, ang tahimik nilang buhay ay malapit ng baguhin ng isang maliit na pugo na may balahibong kulay tanso. Kilala si Nico sa maliit nilang baryo hindi dahil sa kayamanan, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa kabaitang minsan ay hindi maintindihan ng iba. Batang kakaiba yan, sabi minsan ni Aling Sioning, ang kapitbahay nilang mahilig sa tsismis. Sila nga ang walang-wala, pinakakain pa ang mga ibon. Totoo iyon. Tuwing umaga, bago sila pumunta ni Mira sa kawayanan, may inilalagay si Nico na ilang butil ng kanin sa lumang platito sa tabi ng kubo. Doon dumadapo ang maliliit na ibon. Kapag may asong ligaw na uhaw, binibigyan niya ng tubig gamit ang basag na tabo. Kapag may sisiw na naliligaw, hinahanap niya ang inahin nito. Minsan, habang pauwi sila mula sa palengke, nakita ni Nico ang isang pusa na sumisiksik sa ilalim ng kariton. Payat ito, marumi at may sugat sa tainga. "Nay, sandali lang po," sabi niya. "Anak, gabi na. Kailangan pa nating magsaing." "Sandali lang po talaga." Lumapit siya sa pusa at marahang inilabas ang tirang kapirasong isda mula sa kanilang supot. Iyon na sana ang ulam nila sa gabi. "Nico," mahinang saway ni Mira, "iyon na ang ulam natin." Napatingin ng bata sa ina. Halatang nag-aalala rin siya pero hindi niya kayang iwan ang pusang nanginginig ng gutom. "Pwede po bang hatiin na lang natin ang kamote mamaya? Mas gutom po siya kaysa sa atin." Napuntong hininga si Mira. Pagod na siya, gutom pa. Ngunit nang makita niya ang awa sa mga mata ng anak, hindi na siya nakatanggi. "Ibigay mo na," sabi niya. Nakangiti si Nico habang inilalapag ang isda sa harap ng pusa. "Huwag kang matakot, kain ka na." Tinitigan siya ng pusa, saka dahan-dahang kumain. Habang naglalakad pa uwi, tahimik si Mira. Hindi niya alam kung matutuwa o malulungkot. Mabait ang anak niya, sobra. Ngulit sa mundong dalas hindi patas, natatakot siyang baka ang kabaitan nito ang maging dahilan ng pananakit sa kanya. "Anak," sabi niya habang naglalakad sila sa maputik na daan. "Maganda ang may mabuting puso, pero kailangan mo ring alagaan ang sarili mo." Tumango si Nico. "Opo, Nay. Hindi lahat ng tao ay kasing bait mo. Alam ko po. May mga taong aabusuhin ka kapag nakita nilang marunong kang maawa." Saglit na tumigil si Nico at tumingin sa ina. "Pero Nay,
Kung titigil akong maawa dahil may masasamang tao, hindi mo bang parang nanalo na sila? Natigilan si Mira. Hindi niya inaasahan ng sagot na iyon mula sa isang bata. Ngumiti siya ng mahina, ngumit may kirot sa puso. Kanino ka ba nagmana ng ganyang puso? Sa inyo po. Napalingon si Mira sa malayo para itago ang pamumuo ng luha. Gusto niyang sabihin sa anak na hindi niya alam kung sapat ang kabaitan para mabuhay, ngunit hindi niya magawang patayin ang liwanag sa puso ng bata. Kinabukasan, may nangyaring muli nagpatunay sa kabaitan ni Nico. May ilang batang naglalaro malapit sa ilog. May hawak silang tirador at tinatarget ang mga ibon sa sanga ng kawayanan. "Tamaan mo!" sigaw ng isa. Kapag nahulog, atin na. Nakita iyon ni Nico habang may buhat siyang ilang pirasong bayog. Agad niyang ibinaba ang mga iyon at tumakbo. "Wag!" sigaw niya. Natawanan ng mas malaking bata. "Bakit? Iyo ba ang ibon?" "Hindi, pero buhay sila." "Pugo, maya, kalapate, pareho nang. Laruyan lang." "Hindi sila laruan," matigas na sabi ni Nico. "Nasasaktan sila." Tinulak siya ng bata. Napaupo si Nico sa lupa. "Nagmamalinis ka, mahirap ka lang naman." Napahiya si Nico. Namula ang pingsi niya, hindi sa galit kundi sa pigil na luha. Ngunit tumao siya. "Kahit mahirap ako, alam kong mali ang manakit ng walang kalaban-laban." Tahimik na dumating si Mira. Nakita niya ang anak na may putik ang tuhod at nanginginig ang labi pero hindi umaatras. "Ano ang nangyayari rito?" tanong niya. Nagkatinginan ng mga bata at mabilis na nagsitakbuhan. Lumapit si Mira sa Nico. "Nasaktan ka?" "Kaunti lang po." "Bakit mo sinalubong? Mas malalaki sila sa iyo." Tingin siya Nico sa mga ibon na nagliliparan sa mga kawayanan. "Kung hindi ko sila pinigilan, may masasaktan." Napayakap si Mira sa anak. Sa dibdib niya, naroon ang takot at pagmamalaki. Takot dahil alam niyang maraming tao ang mananakit sa mga mabubuti. Pagmamalaki dahil sa kabila ng hirap, hindi tumigas ang puso ng kanyang anak. Noong gabing iyon habang kumakain sila ng lugaw na halos walang alat, tinanong ni Nico ang ina, "Nay, bakit po kaya may mga taong nananakit ng hayop?" "Siguro dahil hindi nila nararamdaman ng takot ng maliliit," sagot ni Mira. "Ako po, kapag nakakakita ng sugat ang hayop, parang ako rin po ang nasasaktan." Hinaplos ni Mira ang ulo niya. "Ibig sabihin, buhay na buhay ang puso mo." Sa labas, muling gumalaw ang mga kawayan. May maliit na liwanag na kumisap mula sa direksyon ng punso. Sandali lang, mabilis na parang alitap-tap. Ngunit kung may taong makikinig ng mabuti, maririnig sana ang mumunting tinig na tila nagsasabing, "Siya nga." Makalipas ang ilang araw, gumising sina Mira at Nico bago pa sumikat ang araw. Kailangan nilang makakuha ng magagandang bayug bago pa uminit. May umorder sa kanila ng 10 basket at 2 maliit na upuan, kaya kahit pagod, kailangan nilang magsikap. Bitbit ni Mira ang itak. Si Nico naman ay may dalang lubid at lumang sako. "Mag-iingat ka sa mga matutulis na sanga," paalala ni Mira habang papasok sila sa kawayanan. "Opo, Nay." Malamig pa ang simoy ng hangin. Amoy lupa, dahon at ilog ang paligid. Sa bawat hakbang nila, kumakaluskos ang tuyong dahon sa ilalim ng paa. Sa di kalayuan, maririnig ang banayad na agos ng tubig. Habang abala si Mira sa pagpili ng pwedeng putulin, napansin ni Nico ang kakaibang tunog. Mahina iyon, parang pag-aspas, parang may maliit na bagay na nagpupumiglas. Tumigil siya. "Nay? May naririnig po ako." "Baka ibon." "Parang nasasaktan po." Sumunod si Nico sa tunog. Yumuko siya sa pagitan ng makakapal na ugat ng kawayan. Doon, sa ilalim ng tuyong dahon at buhol-buhol na ugat, may nakita siyang maliit na pugo. Hindi pangkaraniwan ng kulay nito. Ang balahibo ay may halong kayumanggi at matingkad na tansa,
na parang kumikislap kapag tinatamaan ng liwanag. Naipit ang isang paa nito sa pagitan ng matigas na ugat at may bahagyang dugo sa pakpak. "Diyos ko!" bulong ni Nico. Lumapit si Mira. "Ano yan?" "Pugo po, Nay. Sugatan." Sinubukan ng pugo na pumiglas pero lalo lang itong naipit. "Nay, tulungan natin siya." Napatingin si Mira sa paligid. Alam niyang wala silang oras. Kailangan nilang matapos ang pangunguha ng bayog. Wala rin silang dagdag na pagkain sa bahay para sa alagang hayop. "Anak, hindi laging sapat ang awa. May mga pagkakataon na kailangan nating unahin ang sarili natin." Lumilingon si Nico sa kanya. May pakiusap sa mga mata nito. "Nay, kung iiwan po natin siya rito, baka mamatay siya." "Nico, ako na po ang mag-aalaga. Konti lang po ang kakainin niya. Bibigyan ko siya ng butil. Gagawan ko siya ng maliit na hawla." "Anak, hindi laging sapat ang awa. May mga pagkakataon na kailangan nating unahin ang sarili natin." Bumaba ang tingin ni Nico. Hinawakan niyang marahan ng paligid ng ugat, maingat na hindi masaktan ng ibon. "Pasensya ka na," bulong niya sa ibon. "Sandali na lang." Nang tuluyang makawala ang pugo, hindi ito lumipad. Mahina ito at halos bumagsak sa palad ni Nico. Dama niya ang bilis na tibok ng puso nito. "Nay, ang bilis po ng tibok niya." Takot siya. "Hindi ka namin sasaktan," sabi ni Nico sa pugo. "Uuwi ka muna sa amin." Bumalik sila sa kubo na mas kaunti ang dalang bayog kaysa sa inaasahan. Ngunit hawak ni Nico ang pugo na parang pinakamahalagang bagay sa buong mundo. Pagdating sa bahay, ginawa niya ito ng maliit na pugad mula sa tuyong damo, dahon at hibla ng kawayan. Nilinis ni Mira ang sugat nito gamit ang malinis na tubig at dinikdik na dahon na alam niyang nakakatulong sa sugat ng hayop. "Ano ang ipapangalan mo?" tanong ni Mira habang pinagmamasdan ng anak. Tinitigan ni Nico ang pugo. Sa liwanag ng hapon, tila kumikislap ang balahibo nito. "Tanso," sagot niya. "Kasi po kulay tanso siya." "Tanso," ulit ni Mira. Bagay. Nang gabing iyon, halos hindi humbantik si Nico. Nakaupo siya sa tabi ng maliit na hawlang gawa sa kawayan. May kandila silang maliit at sa mahinang liwanag, kita niyang nakapikit si Tanso, ngunit paminsan-minsan ay nanginginig. "Nalilamig ka ba?" bulong niya. Kumuha siya ng kapirasong lumang tela at marahang inilagay sa gilid ng pugad. "Nico," tawag ni Mira mula sa banig. "Matulog ka na. May trabaho pa tayo bukas." "Sandali na lang po, Nay. Pagod ka na." "Baka po kailangan niya ako." Tumahimik si Mira. Pinanood niya ang anak. May kirot sa puso niya. Bata pa si Nico, ngunit ang dami na nitong iniintindi. Dapat sana ay naglalaro lang ito, natutulog ng mahimbing, hindi nagbantay ng sugatang ibon sa gitna ng gabi. Ngunit sa loob din ng dibdib niya, may kakaibang init. Ang anak niyang iniwan ng ama ay hindi natutong mangiwan. Sa halip, lalo itong natutong kumalinga. Dahan-dahang dumilat si Tanso. Tumingin ito kay Nico. Napangiti ang bata. "Ayos lang, bantay kita." Sa labas, sa gitna ng kawayanan, umihip ang hangin. Gulit ang tunog ng mga dahon ay tila hindi basta kaluskos. Parang may munting tinig na nag-uusap. Natagpuan na siya. Ang bata? Oo, ang batang may puso. Lumipas ang 3 araw at unti-unting bumuti ang lagay ni Tanso. Tuwing umaga, bago tumulong si Nico sa ina, pinapakain niya ang pugo ng maliliit na butil. Kapag nagpapalit siya ng tubig, kinakausap niya ito na parang matagal na silang magkakaibigan. "Tanso, huwag kang mag-alala. Kapag magaling ka na, pwede kang lumipad kung gusto mo. Hindi kita ikukulong habang buhay." Minsan, tila nakikinig si Tanso. Itinatagilid nito ang ulo, saka marahang tumutuka sa gilid ng maliit na tasa. Napansin ni Nico na kakaiba talaga ang pugo. Kapag dapit hapon at tumatama ang huling liwanag ng araw sa balahibo nito, may munting kislap na lumilitaw, hindi nakakasilaw pero sapat para mapakunot noo siya. Isang hapon, habang nililinis niya ang sugat sa pakpak ni Tanso,
May nakita siyang marka sa ilalim ng balahibo. Maliit lang yon, halos hindi mapapansin. Ngulit nang tingnan niyang mabuti, para itong hugis munting punso. "Nay!" tawag niya. Lumapit si Mira. "Bakit?" "Tignan niyo po ito." Itinaas ni Nico ng marahan ang pakpak ni Tanso. Hindi pumiglas ang ibon. Para bang kusa nitong ipinapakita ang marka. "Parang punso," sabi ni Mira. "Bakit po kaya may ganyan?" Hindi agad sumagot si Mira. Napatingin siya sa likod ng kubo nila, sa bahagi ng kawayanan kung saan may maliit na punso na matagal nang iniiwasan ng mga taga-baryo. Bata pa siya nang unang ikwento sa kanya ng matatanda ang tungkol doon. Sinasabi nilang huwag sisipain, huwag duduraan, at huwag basta gagalawin ang punsong iyon. Tahanan daw iyon ng mga duwende. May mga taong nagtangkang bungkalin ang paligid noon at bigla na lang nagkasakit, naligaw o nawalan ng mga gamit. Hindi naniniwala ang lahat, ngunit wala ring naglalakas loob na lapastanganin iyon. Kinagabihan, habang naglaayos sila ng kawayan sa harap ng kubo, dumating si Apuselo, isang matandang lalaki na matagal nang gumagawa rin ng gamit mula sa bayug. Baluktot na ang likod niya, ngunit matalas pa ang mga mata. "May bago kayong alaga?" tanong niya nang nakita si Tanso. "Opo, apo," sagot ni Nico. "Naipit po siya sa kawayanan." Lumapit si Apuselo, ngunit hindi niya hinawakan ng pugo. Tinitigan niya ito ng matagal. Biglang nagbago ang mukha niya. Mula sa simpleng pagkamausiga ay naging seryoso. "Saan mo nakita iyan?" "Malapit sa ilog, sa pagitan ng ugat ng kawayan." "Malapit sa punso?" "Opo yata." Tahimik na napatingin si Apuselo kay Mira. "Apo, bakit po?" tanong ni Mira. Umupo ang matanda sa bangking kawayan. "May mga bagay sa kawayanan na hindi para sa lahat. Noong bata pa ako, sabi ng lolo ko, ang bayog dito ay sagrado. May mga bantay. Hindi sila nakikita, pero nariyan sila." "Duwende po?" tanong ni Nico, bahagyang nanlalaki ang mata. Tumango si Apuselo. Hindi lahat ng duwende ay mapaglaro lang. May mga tagapagbantay ng lupa, ilog at kawayan. Hindi nila kinagagalit ang taong kumukuha para mabuhay, lalo na kung marunong magtanim muli. Pero galit sila sa sakim. Galit sila sa taong pumuputol ng walang pakundangan. Napatingin si Mira sa makapal na kawayanan. "Kaya siguro hindi tayo napapahamak dito," mahinang sabi niya. "Kumukuha lang tayo ng kailangan." "Dahil may respeto kayo," sagot ni Apuselo. Pagkatapos, muli niyang tinitigan si Tanso. "Ang pugo na yan," sabi niya, "hindi pangkaraniwan." Napalunok si Nico. "Masama po ba siya?" "Hindi," sagot ni Apuselo. "Pero kung galing siya sa punso, ibig sabihin may dahilan kung bakit siya napunta sa inyo." Kinilabutan si Mira. "Apo, dapat po ba namin siyang ibalik?" "Kung gusto niyang umalis, aalis yan. Kung nananatili, may dahilan." Tahimik na tumuka si Tanso sa maliit na piraso ng butil. Nang gabing iyon, hirap makatulog si Nico. Nakahiga siya sa banig, ngunit nakatingin sa kisame. Sa labas, kumakaluskos ang kawayan. May mga mumunting ilaw sa paligid ng punso. Akala niyang una ay alitap-tap lang, pero ngayon parang may ibang pakiramdam. "Nay," bulong niya. "Duwende po kaya ang totoo?" Saglit bago sumagot si Mira. "Maraming bagay sa mundo na hindi natin lubos na nauunawaan." "Natatakot po ba kayo?" "Kaunti," amin ni Mira. "Pero mas natatakot ako sa taong sakim kaysa sa nilalang na nagbabantay lang ng tahanan nila." Natahimik si Nico. Sa tabi ng kanilang higaan, si Tanso ay nakapikit. Ngunit sa ilalim ng pakpak nito, bahagyang kumislap ang marka ng punso. At sa labas,
sa mismong punso may maliit na tinig na bumulong. Hindi pa panahon. Subukin muna natin sila. Ikalimang araw na mula nang natagpuan nila si Tanso nang mangyari ang himala. Maaga pa lang nagising si Nico sa mahina mulit kakaibang tunog mula sa hawla. Hindi ito karaniwang pagaspas. Parang may maliliit na bagay na gumugulong sa tuyong dama. Bumangon siya at lumapit. Tanso, bulong niya. Pagtingin niya sa loob ng pugad, napaatras siya. Nay! Nay! Nagising si Mira, nagmadaling bumangon. Ano iyon? Nasaktan ka ba? Hindi po, si Tanso po. Lumapit si Mira at sumilip sa hawla. Doon, sa pugad na gawa ng tuyong dama, may isang dosenang itlog. Maliit, batik-batik at mukhang ordinaryong itlog ng pugo. Napangiti si Nico. Nay, nangitlog po siya. Napangiti rin si Mira, ngunit agad ding nag-alala. Kawawa naman, baka nanghina siya. Maingat nilang tinignan si Tanso. Mukhang namang maayos ang ibon, tahimik lang itong nakaupo sa tabi ng mga itlog. Noong umagang iyon, wala silang maayos na almusal. Kaunti na lang ang bigas at wala silang ulam. Napatingin si Mira sa mga itlog, saka kay Nico. Anak, sabi niya, mabigat ang boses. Hindi ko sana gustong kunin ang itlog niya, pero baka pwede tayong maglaga ng ilan. Kailangan mong kumain bago tayo magtrabaho. Saglit nalulungkot si Nico. Hindi po ba malulungkot si Tanso? Titignan natin. Kung ayaw niya, hindi natin kukunin. Lumapit si Nico sa hawla. Tanso, pwede ba? Gutom lang kami. Hindi namin kukunin lahat. Hindi gumalaw si Tanso. Sa halip, marahan nitong itinulak ang isang itlog palabas ng pugad gamit ang tuka. Nagkatitigan si Mira at Nico. Parang pinapayagan niya po tayo, bulong ni Nico. Kinuha ni Mira ang itlog. Maliit, magaan at ordinaryo sa palad. Inilagay niya sana ito sa maliit na kaldero ng tubig pero nadulas ito sa daliri niya at nabasag sa kahoy na mesa. Napatigil silang dalawa. Walang lumabas na puti, walang pula, walang amoy ng itlog. Sa halip, mula sa nabasag na balat, gumulong ang isang maliit ngunit napakakintab na bato. Tila bituin na nahulog sa lupa. Nay! Halos hindi makahinga si Nico. Ano po yan? Dahan-dahang pinulot ni Mira ang bato. Naninginig ang daliri niya. Hindi siya eksperto sa alahas pero nakita na niyang minsan ang sinsing ng mayamang bumibili sa palengke. Alam niya ang kislap ng mamahaling bato. Hindi ito ordinaryong bato. Bulong niya. Ano po? Tumingin siya sa anak. Diamante. Nanlaki ang mata ni Nico. Diamante? Sa itlog? Tahimik silang napatingin kay Tanso. Ang pugo ay nakatingin lamang sa kanila. Payapa, parang matagal na nitong alam ang mangyayari. Isa pang itlog ang dahan-dahang itinulak ni Tanso palabas. Nay, sabi ni Nico, baka gusto niyang kunin natin. Nag-alangan si Mira. Anak, baka pagsubok ito. Baka hindi dapat. Pero kung biyaya po, ang biyaya kapag hindi iningatan, nagiging sumpa. Tahimik silang sandali. Pagkatapos, lumuhod si Mira sa harap ng maliit na hawla. Kung ano ka man, Tanso, salamat. Pero nangangako ako, hindi namin ito gagamitin sa masama. Hindi namin aabusuhin. Kinuha nila ang panglawang itlog at maingat na binasag. Muli, may diamante sa loob. Ang pangatlo ay may bahagyang buhaw na kislap. Ang ikaapat ay palinaw na parang patak ng ulan. Ang ikalima ay may dilaw na ningning. Ang ikaanim ay may bahagyang rosas. Hindi na nila binasag lahat. Iniwan ni Mira ang natitira sa pugad. Sapat na ito, sabi niya. Sapat po para saan? Tanong ni Nico. Para sa pagkain, gamot at utang. Hindi para magyabang.
Napatingin si Nico sa ina. Nakita niya sa mga mata nito ang takot, pag-asa at bigat ng responsibilidad. Nay, yayaman na po ba tayo? Hindi agad sumagot si Mira. Huminga siya ng malalim. Anak, ang gusto ko lang muna ay hindi ka na matutulog ng gutom. Biglang uminit ang mata ni Nico. Lumapit siya at inakap ang ina. Salamat po, Nay. Hindi sa akin dapat magpasalamat. Pareho silang napatingin kay Tanso. Sa labas ng kubo, sa likod ng kawayanan, kumislap ang mga ilaw sa paligid ng punso. May mumunting tinig na narinig lamang ng hangin. Unang biyaya. Tignan natin kung paano nila gagamitin. Hindi agad ibinengka ni Mira ang diamante. Isang buong araw niyang iyong tinago sa loob ng lumang kahon, balot sa kapirasong tela, habang paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang dapat gawin. Takot siya. Hindi lamang dahil mahalaga ang diamante, kundi dahil hindi niya alam ang kapalit ng biyayang ito. Sa buhay niya, wala pang dumating ng madali. Lahat pinaghirapan, lahat pinagtiisan. Kaya nang dumating ang himala, hindi saya ang unang naramdaman, kundi pangamba. Nay, sabi ni Nico ng gabing yon, baka galit kayo kay Tanso. Napatingin si Mira. Hindi anak, bakit mo naisip? Kasi po kanina pa kayong tahimik. Hinapos ni Mira ang buhok niya. Hindi ako galit, natatakot lang ako. Sa diamante po. Oo, sa kaya nitong gawin sa tao. Hindi naintindihan agad ni Nico. Pero mabuti po yun, hindi ba? Makakabili na tayo ng pagkain. Mabuti kung mabuti ang gagamit. Pero ang pera, anak, kayang baguhin ang puso ng tao, kayang palakihin ng ulo, kayang palimutan kung saan ka nagsimula. Tahimik na tumingin si Nico kay Tanso. Hindi po tayo magiging ganon. Sana na. Kinabukasan, pumunta si Mira sa bayan, malayo sa kanilang baryo, para maghanap ng makapagkakatiwalaang alahero. Inisama niya si Nico dahil ayaw niyang maiwan sa kubo ang bata na may ganoong lihim. Binalot niya ang pinakamaliit na diamante at itinago sa loob ng lumang supot ng bigas. Sa alahero, halos hindi makapaniwala ang matandang lalaki sa nakita. Saan mo nakuha ito? Tanong niya. Pamana po, kasinungalingang sagot ni Mira kahit nanginginig ang tuhod niya. Hindi niya gustong magsinungaling pero alam niyang mas delikado ang katotohanan. Matagal sinuri ng matandang alahero ang bato. Malinis, mataas ang halaga. Nang sabihin nito ang presyo, napaupo si Mira. Para siyang nabingi. Ang halagang iyon ay higit pa sa kinikita nila ng ilang taon ng paggawa ng basket. Nay, bulong ni Nico, ayos lang po kayo. Tumango si Mira pero nanginginig ang kamay niya. Pag-uwi nila, dala nila ang perang sapat para makabili ng bigas, gamot, damit, kagamitan at pambayad ng utang. Una nilang binayaran ang tindahan ni Aling Pasing. Aba, sabi nito, nagulat nang iabot ni Mira ang bayad. Saan ka kumuha ng pera? May nabenta lang po akong lumang gamit, maingat na sagot ni Mira. Sumunod, bumili sila ng gamot, bigas, asin, mantika at ilang buto ng gulay na itatanim sa bakuran. Bumili rin si Mira ng mas matibay na kutsilyo para sa kawayan, liha, barnis at pako. Hindi sila bumili ng mamahaling damit. Hindi sila nagpakita ng yaman, pero may mga matang nakapansin. Si Aling Sioning na laging nasa tapat ng tindahan ay nakakunot ang noo habang pinagmamasdan silang umuwi. Bulong niya. Kahapon lang nangungutang ng asin, ngayon bayad lahat. Sa gabing iyon, habang mahimbing na natutulog si Mira, na naginip si Nico. Nasa gitna siya ng kawayanan. Ang mga kawayan ay matataas, kumikislap sa ilalim ng buwan. Sa harap niya, nakatayo ang isang maliit na lalaki, hindi mas mataas sa kanyang tuhod. Nakasuot ito ng damit na tila hinabi mula sa dahon, hibla ng kawayan at sinag ng alitaptap. May maliit itong tungkod na gawa sa pinakintab na bayug.
Hindi ka dapat matakot, sabi ng maliit na lalaki. Napalunok si Nico. Sino po kayo? Isa sa mga tagabantay ng punso. Duwende po kayo? Bahagyang ngumiti ang nilalang. Iyan ang tawag ninyo sa amin. Kainyo po ba si Tanso? Oo, siya ay alaga ng kawayanan, ngunit napunta siya sa iyo dahil nakita namin ang puso mo. Hindi ko po siya kukunin. Kapag magaling na siya, pwede po siyang bumalik. Kaya kami pinili. Hindi mo siya inisip na pag-aari. Naramdaman ni Nico ang kaba. Bakit po may diamante ang itlog niya? Hindi iyon para yumaman lamang. Iyon may pagsubok. Titingnan namin kung ang biyaya ay gagamitin ninyo sa kabutihan o sa kasakiman. Hindi po kami magiging sakim. Madaling sabihin yan kapag gutom pa ang tiyan. Mas mahirap kapag busog na ang mesa. Hindi nakaimik si Nico. Lumapit ang duwende. Alagaan mo si Tanso, batang may pusong malinis. Hindi siya sa inyo ipinagkaloob para yumaman lamang, kundi para malaman kung paano ninyo gagamitin ang biyaya. Nagising si Nico na pawis ang noo. Madilim pa ang paligid. Sa tabi niya, natutulog si Mira. Lumapit siya kay Tanso. Gising ang pugo. Nakatingin ito sa kanya. Parang alam na lahat ng nakita niya sa panaginip. Tanso, bulong ni Nico. Totoo ba iyon? Marahang tumuka si Tanso sa daliri niya. Nangingilid ang luha ni Nico. Hindi sa takot, kundi sa bigat ng tiwalang ibinigay sa kanila. Pangako, hindi kami gagamitin sa masama. Sa labas, sa punso, may mga mumunting ilaw na sumayaw sa dilim. Mula noon, nagbago ang buhay ni Mira at Nico, ngunit hindi bigla at hindi marangya. Una, hindi na sila natulog ng gutom. May bigas na sa lalagyan, may asin, mantika at kape si Mira tuwing umaga. Si Nico naman ay nakakatikim na ng itlog, gulay at isda kahit hindi araw-araw. Ikalawa, naipagamot ni Mira ang ubo ni Nico na matagal na niyang iniinda. Dati, tinitiis lang nila yon. Ngayon, nakabili na sila ng gamot. Ikatlo, naayos nila ang butas sa bubong ng kubo. Hindi na tumutulo sa banig kapag umuulan. Ngunit, ang pinakamahalaga kay Mira ay ang kanilang kabuhayan. Hindi tayo hihinto sa paggawa, sabi niya kay Nico habang pinapakinis ang bagong hating bayug. Hindi dahil may biyaya, kakalimutan na natin ang trabaho. Opo, Nay. Ang kamay na sanay gumawa, hindi dapat maging kamay na sanay lang tumanggap. Kaya lalo nilang pinagbuti ang kanilang bamboo crafts. Gumawa si Mira ng mas maayos na disenyo ng basket, may hugis at pattern na hindi karaniwan. Gumawa siya ng lampshade na kapag sinindihan sa gabi ay naglalabas ng anyo ng dahon sa dingding. Gumawa rin siya ng upuan na mababa ngunit matibay at mesa na bagay sa bahay bakasyonan. Si Nico naman ang nagpipinta, nagliliha at nagdadala ng produkto sa palengke. Kapag may oras, nag-aaral siya. Pinangarap niya na balang araw ay makapagtayo sila ng lugar na maraming taong pupunta para magpahinga. Nay, sabi niya isang hapon habang nakaupo sila sa tabing ilog, paano kung gumawa tayo ng maliit na bahay na pwedeng tulian ng mga bumibisita? Napangiti si Mira. Bahay bakasyonan? Opo, yung gawa sa kawayan. Tapos may tanibing ilog. Tapos may mga halaman. Tapos may lugar para sa mga hayop na sugatan. Ang dami mong pangarap. Masama po ba? Hindi. Natutuwa nga ako. Napatingin si Nico sa ilog. Kasi punay, dati kapag nakikita ko ang mga taong may bakasyon, naiinggit ako. Iniisip ko, bakit sila nakakapagpahinga, tayo hindi? Pero kung tayo po ang gagawa ng bahay bakasyonan, baka pwede nating gawing lugar na hindi lang mayaman ang masaya. Pwede rin magkaroon ng trabaho ang mga tao rito. Taimik na tumingin si Mira sa anak. Sa puso niya, may kakaibang init. Ang bata, kahit nakaranas ng hirap, hindi puro sarili ang iniisip. Magandang pangarap yan, sabi niya. Pero dahan-dahan, at dahan-dahan nga. Sa tulong ng ilang diamante, nakabili sila ng mas maayos na kagamitan. Hindi nila ibinenta ng sunod-sunod ang lahat. Paisa-isa lang kapag kailangan. Si Mira ay maingat, takot na baka mahalata sila, at mas takot na baka malimutan nila ang paalala ng panaginip ni Nico. Lumipas ang buwan. Dumami ang bumibili ng produkto nila.
May isang turista mula sa lungsod na nagbili ng lampshade at nagpost ng larawan sa social media. Hindi alam ni Mira kung ano iyon, pero kinabukasan, may 3 customer na naghahanap sa kanya. "Kayo po ba ang gumagawa ng lampshade na kawayan?" tanong ng isa. "Opo," nahihiyang sagot ni Mira. "Ang ganda po. Pwede po bang umorder?" Doon nagsimula ang paglaki ng kanilang munting negosyo. Ngunit habang tumataas ang benta, tumataas din ang inggit ng iba. Sa tapat ng tindahan, si Aling Sioning ay laging nakamasid. "Napapansinin niya ba?" sabi niya sa mga kapitbahay. Dati halos walang makain. Ngayon, ang daming order. Masipag naman talaga si Mira. "Masipag? Aba, masipag din ako. Bakit hindi ako biglang guminhawa?" singal ni Aling Sioning. "May sekreto yan. Imposibleng sa basket lang." Ang mga chismis ay parang apoy sa tuyong dahon. Mabilis kumalat. Nakarating iyon kay Kapitan Baldo, ang kapitan ng baryo na kilalang malapit sa mayayaman. Nakarating din yun kay Don Severino Alcantara, isang malaking negosyante at land developer na matagal nang nakatitig sa lupain sa tabi ng ilog. Nais ni Don Severino na putulin ang buong Kawayanan at gawing pribadong resort at kasino ang lugar. Matagal na niyang kinukumbinsi ang mga tao na ibenta ang lupa. Ang iba, pumayag dahil sa takot. Ang iba, tumanggi. Ngulit nang malaman niyang si Mira ang unti-unting bumibili ng ilang bahagi ng lupain sa legal na paraan, nagdilim ang kanyang muka. "Isang babaeng gumagawa ng bilaw," sabi niya habang nakaupo sa kanyang opisina. "Ang nauuna sa akin." Nasa harap niya si Kapitan Baldo, pawisan ngumit nakangiti. "Don Severino, kaya pa nating gawan ng paraan. Mahirap lang yan dati. Baka may tinatagong iligal." "Alamin mo," malamig na utos ni Don Severino. "Gusto ko ang lupang yon." Sa gabing yon, habang tahimik na natutulog sina Mira at Nico, si Tanso ay nakaupo sa kanyang pugad. Hindi siya nangingitlog. Nakatingin siya sa Kawayanan. Sa punso, may mumunting tinig. Papalapit ang sakim. Handa ba ang mag-ina? Malalaman natin. Lumipas ang 2 taon. Ang dating kubo na halos tanghayin ng bagyo ay naging maayos na bahay na gawa pa rin sa kawayan at kahoy, ngunit matibay, malinis at maliwanag. Hindi ito marangya sa paraang nakakasilaw, pero ramdam ang pag-aalaga sa bawat sulok. Sa dating masukal na gilid ng ilog, nakatayo na ngayon ang Hacienda Tanso. Hindi ito gaya ng pangarap ni Don Severino na malamig, simentado at para lamang sa mayayaman. Ang Hacienda Tanso ay may kaluluwa. Ang mga bahay bakasyonan ay yari sa modernong disenyo ng kawayan at bayug. May malalapad na bintana, banig na kurtina, ilaw na gawa ng bamboo lampshade at sahig na kumikintab sa linis. May riverside villas, floating decks, bamboo walkways, maliit na cafe, souvenir shop, at workshop kung saan nagtuturo si Mira ng paggawa ng basket at palamute. May bahagi rin na tinawag ni Nico na silungan ng hayop, kung saan inaalagaan nila ang sugatang ibon, kusa, aso at iba pang hayop na napapadpad sa lugar. Sa gitna ng Kawayanan, nanatiling hindi ginagalaw ang punso. Pinalibutan nila ito ng maliit na bakod na kawayan. Hindi para ikulong, kundi para ipakita na may respeto sila. May nakasulat na munting karatula, "Huwag gambalin, bahagi ng kalikasan at alaala ng Kawayanan." Maraming bisita ang humahama sa lugar. "Ang ganda rito," sabi ng isang babae mula sa lungsod. "Parang resort, pero parang tahanan din." Ngumingiti si Mira sa tuwing naririnig yon. Iyon mismo ang gusto niya, bahay bakasyonan na may init ng tahanan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan. Marami sa mga tauhan niya ay dating kapitbahay na walang trabaho. Ang iba ay dating nangungutya, ngulit tinanggap pa niya kung marunong magsisi at magtrabaho ng maayos. Isang araw, lumapit sa kanya si Aling Pasing, ang dating tindera na madalas nilang utangan. "Mira," sabi nito, nahihiya, "baka may trabaho pa para sa pamangking ko, natanggal kasi sa pinapasukan." "Pumunta siya bukas," sagot ni Mira. "Tignan natin kung saan siya bagay." "Hindi mo ba ako sinisingil sa dati kong panunumbat sa iyo?" Napangiti si Mira. "Kung sisingilin ko lahat ng nanakit sa akin, mauubos ang oras ko sa galit.
Sa kabilang bahagi ng asyenda, si Nico ay mas matangkad na ngayon, 13 taong gulang, ngunit nanatiling malambot ang puso. Si Tanso ay madalas nasa balikat niya o sa espesyal na silungan na gawa sa pinong kawayan. Hindi na araw-araw nangingitlog si Tanso. May mga panahong wala talaga, may mga panahong 1 o 2 lang. Natutunan ni Mira at Nico na hindi dapat itong pilitin. "Nico," sabi ni Mira, "huwag mong kakalimutang kaibigan si Tanso, hindi minahan." "Opo, Nay," sagot niya. "Kahit wala na po siyang ibigay, aalagaan ko pa rin siya." Tila naiintindihan niyon ni Tanso, marahang nitong tinuka ang daliri ni Nico. Ngunit habang lumalago ang asyenda Tanso, lalo ring lumalakas ang galit ni Don Severino. Mula sa mataas niyang sasakyan, pinagmasdan niya ang mga bisitang pumapasok sa asyenda. "Dapat akin ang lupang ito," sabi niya. Katabi niya si Kapitan Baldo. "May mga reklamo raw tayo doon. Ingay daw sa gabi, kakulangan daw ng permit. Pwede nating inspeksyonin." "Gawin mo," utos ni Don Severino. "Hanapan mo ng butas." Hindi nila alam, sa bamboo walkway na malapit sa kanila, may kakaibang nangyayari. Ang isang tauhan ni Don Severino na nagtangkang pumasok sa restricted area malapit sa punso ay biglang naligaw. Paulit-ulit siyang bumabalik sa parehong lugar kahit tuwid naman ang daan. "Nandito na ako kanina," takot niyang bulong. May narinig siyang mahihinang tawa. "Sino nandyan?" Walang sumagot. Biglang nahulog mula sa bulsa niya ang listahan ng mga planong paninira sa asyenda. Tinangay iyon ng hangin papunta sa mismong paanan ni Nico. Nang makita ni Nico ang papel, namlambig ang kamay niya. "Nay," sabi niya nang dalhin ito kay Mira, "may gustong manira sa atin." Binasa ni Mira ang nakasulat. Habang binabasa, unti-unting kumirot ang dibdib niya. Akala niya tapos na ang panahon ng takot. Ngulit heto na naman, may mga taong gustong kunin ang pinaghirapan nila. "Huwag kang matakot kay Nico, kahit siya mismo ay natatakot. Hindi tayo nanlamang, hindi tayo nagnakaw, lalaban tayo ng malinis." Sa labas, sa kawayanan, marahang gumalaw ang mga dahon. Parang sumasang-ayon ang buong paligid. Dumating si Renato sa asyenda Tanso isang hapon na kulay ginto ang sikat ng araw. Suot niya ang barong na halatang luma, ngunit pinilit plansyahin. May hawak siyang bulaklak na nabili marula sa palengke. Sa mukha niya ay may ngiting sanay mang-akit, ngunit sa mga mata niya ay may gutom na hindi may tago. Tumigil siya sa harap ng malaking arko ng asyenda. Asyenda Tanso. Binasa niya ang pangalan at napangisi. Hindi makapaniwala, bulong niya. Si Mira may asyenda. Nang mga panahong iyon, iniwan na siya ni Doña Gracia. Sa simula, ginastosan siya, binihisan, pinatira sa malaking bahay. Ngunit kalaunan, nakita nitong wala namang silbi kundi gumastos at magreklamo. Nang magsawa ito, pinalayas siya na parang lumong gamit. "Bumalik ka sa pinanggalingan mo," sabi ni Doña Gracia. Nasaktan ang pride ni Renato, ngunit mas nangingibabaw ang pagnanais niyang bumalik sa ginhawa. Nang mabalitaan niyang yumaman si Mira, agad siyang naglakbay balikan. Sa reception area, nakita siya ng isang staff. "Sir, may reservation po ba kayo?" Ngumiti si Renato. "Sabihin mo kay Mira, ang asawa mo nandito." Nagulat ang staff. Ilang sandali pa, dumating si Mira. Napatigil siya nang makita si Renato. Sa loob ng ilang segundo, bumalik ang lahat. Ang ulan, ang lagnat ni Nico, ang lamig nitong boses, ang gabing pinili nitong iwan. "Mira," sabi ng malambing si Renato, "ang tagal na." Hindi kumibol si Mira. Inabot ni Renato ang bulaklak. "Para sa'yo." Hindi iyon kinuha ni Mira. "Ano ang kailangan mo?" Napakunot noo si Renato, ngumit pinanatili ang ngiti. "Ganyan ba ang bati mo sa asawa mo?" "Asawa?" Mahinang ulit ni Mira. "Naaalala mo lang ang salitang iyan ngayon." "Renato, nagkamali ako. Tama. Gusto kong bumawi. Kailan? Ngayong hindi na kami gutom,
Napatingin sa paligid si Renato. Nakita niya ang magagandang villa, ang mga empleyado, ang mga bisita. Lalong tumindi ang pagnanasa sa dibdib niya. Hindi ba pwedeng nagbago ang tao? Pwede, sagot ni Mira. Pero ang taong nagbago, hindi unang hinahanap ang parte niya sa iniwan niyang buhay. Natamaan si Renato. Hindi ako nandito para sa pera. Talaga, mahal ko kayo ni Nico. Sa pagbanggit ng pangalan ni Nico, lumamig ang mukha ni Mira. Huwag mong gamitin ang anak ko. Anak ko rin siya, Nico. Anak mo siya noong may lagnat siya at wala tayong pambili ng gamot. Anak mo siya noong umiiyak siya gabi-gabi, tinatanong kung bakit umalis ang tatay niya. Nasaan ka noon, Renato? Hindi nakasagot si Renato. Dumating si Nico. Mas matangkad na siya kaysa nung huling nakita siya ng ama. Nakatingin siya kay Renato na parang nakakita ng multo. Nico, sabi ni Renato, pilit ang lambing. Anak, nanigas ang bata. Lumakit si Renato at akmang yayakapin ngunit umatras si Nico. Nasaktan ang mukha ni Renato pero may halong pagkainis. Hindi mo na ako yayakapin. Matagal bago nakasagot si Nico. Hindi ko po alam kung paano. Parang may tumusok sa dibdib ni Mira. Narinig niya ang pigil na sakit sa boses ng anak. Nico, anak, patawarin mo na ako. Nagkamali ang tatay. Napatingin si Nico sa kanya. Nangingilid ang luha pero hindi bumagsak. Noong bata po ako, hinintay ko kayo. Kapag may kumakatok sa gabi, iniisip ko baka kayo. Kapag may lalaking naglalakad sa daan, umaasa ako baka kayo. Pero hindi kayo dumating. Nico, ngayon po nandito na kayo. Pero hindi ko alam kung ako ang hinahanap ninyo o ang asyenda. Natahimik ang lahat. Hindi kinaya ni Renato ang hiya. Ang lambing sa mukha niya ay unti-unting napalitan ng sama ng loob. Ganyan ka magsalita sa ama mo. Mahigpit na hinawakan ni Mira ang kamay ni Nico. Umalis ka muna, Renato. Hindi, may karapatan ako rito. Wala, asawa mo pa rin ako. Sa papel siguro, pero sa buhay namin, matagal mo nang piniling mawala. Namula ang mukha ni Renato. Akala mo kung sino ka na dahil may pera ka na. Hindi pera ang nagpatatag sa akin. Ang pag-iwan mo. Napaatras si Renato. Nasaktan ang kanyang pride. Hindi niya inasahang hindi na siya kayang paikutin ni Mira. Sige, sabi niya, mababa ang boses. Tingnan natin kung hanggang kailan ka tatayo. Umalis siya. Dala ang bulaklak na unti-unti niyang nilulukot sa kamay. Nang mawala siya sa gate, huminga ng malalim si Nico. Ngulit naninginig siya. Nay, bulong niya, masama ba kung may parte sa akin na gusto pa rin siyang magbago? Hinakap siya ni Mira. Hindi masama, anak. Ang puso ng bata laging naghahanap ng magulang. Pero tandaan mo, hindi lahat ng bumabalik ay handa ng magmahal. Minsan bumabalik lang dahil may kailangan. Umiyak si Nico sa dibdib ng ina. Sa isang sulok, tahimik na nakatingin si Tanso. Sa kawayanan, kumaluskos ang mga dahon. Alam ng mga duwende. Nagsimula na ang susunod na pagsubok. Hindi natulog ng maayos si Renato ng gabing iyon. Nakaupo siya sa mumurahing kwartong inupahan niya sa bayan. Paulit-ulit na naaalalang mukha ni Mira. Matatag, malamig. Hindi na ang babaeng dati nang kayang paiyaking sa isang salita. Akala mo hindi mo na ako kailangan. Bulong niya sa sarili. Tingnan natin. Kinabukasan, pinuntahan niya si Doña Gracia. Nasa malaking sala ang matandang babae, nakasuot ng mamahaling bestida at alahas na kumikislap sa leeg. Nang makita si Renato, tinaasan niya ito ng kilay. Bakit ka nandito? Akala ko ba babalik ka sa kawayan mong pamilya? Napahiya si Renato, pero nilunok niya iyon. Yumaman na si Mira. Alam ko, malamig na sagot ni Doña Gracia. Balita sa buong bayan, nakakainis hindi ba? Ang babaeng iniwan mo mas umangat pa kaysa sa atin. May sikreto siya. Napatingin si Doña Gracia. Sikreto?
Hindi siya yayaman ng ganoon sa basket lang. Tahimik na ngumiti ang matanda. Ngayon ka nagsasalita ng may silbi. Hindi nagtagal, dinala ni Doña Gracia si Renato kay Don Severino Alcantara. Naroon din si Kapitan Baldo at si Aling Sioning na tuwang-tuwa dahil sa wakas ay may makikinig sa mga hinala niya. Sa malaking opisina ni Don Severino, nakalatag ang mapa ng tabing ilog. Ito ang lupaing gusto ko. Sabi ni Don Severino, itinuturo ang bahagi kung saan nakatayo ang Asyenda Tanso. Matagal ko ng plano ang isang exclusive resort at casino rito, pero inagaw ng babaeng iyon ang momentum. Hindi niya inagaw, binili niyang legal. Tinignan siya ng masama ni Don Severino. Napayuko ang kapitan. Ang ibig kong sabihin, pwede pa nating gawan ng paraan. Sa bitaw ang sinabi ni Aling Sioning. Don, ako mismo nakakita. Dati walang-wala iyan. Biglang nagkapera. Hindi normal iyon. Renato leaned forward. May alaga silang pugo. Napatingin ang lahat sa kanya. Pugo? Tanong ni Doña Gracia. Oo, palaging kasama ng anak kong si Nico. Iyon ang kakaiba. Hindi ko pa alam kung paano pero sigurado akong may kinalaman iyon. Natawa si Kapitan Baldo. Pugo ang sikreto ng yaman? Ngulit hindi tumawa si Don Severino. Sanay siya sa kakaibang kwento ng probinsya. At mas sanay siya na kahit gaano kaimposible ang isang bagay, kung may pera sa dulo, dapat itong seryosuhin. Alamin natin, sabi ni Don Severino. Una, sisirain natin ang pangalan ng asyenda. Kapitan, maglabas ka ng notice, inspeksyon, permit issues, environmental violation. Pero sila nga ang naglilinis ng ilog. Hindi ko tinatanong kung totoo. Sabi ko, gumawa ka. Napangisi si Doña Gracia. Ako ang bahala sa chismis sa bayan. Sasabihin nating galing sa masama ang pera ni Mira. Ako po ang bahala roon, sabat ni Aling Sioning. Matagal ko nang sinasabi iyan. Tumingin si Don Severino kay Renato. Ikaw, dahil asawa ka, baka may paraan kang makapasok. Hindi niya ako pinapapasok. Kung gayon, magnanakaw ka. Napaatras si Renato. Hindi ako magnanakaw. Tinaasan siya ng kilay ni Doña Gracia. Iniwan mo ang anak mong may sakit para sa pera. Ngayon ka pa mahihiya? Tinamaan si Renato, ngunit hindi siya umimik. Samantala, sa Asyenda Tanso, nagsimula ang gulo. May dumating na pekeng reklamo, may inspektor na biglang naghahanap ng kulang na dokumento, may bisita na nagkunwaring nadulas kahit siya mismo ang nagbuhos ng tubig sa walkway. May kumalat na balitang may kulam daw ang asyenda at ang pagkain daw sa cafe ay may kung anong pampaswerte. Nakita ni Mira ang unti-unting epekto nito. May ilang reservation na nag-cancel. May ilang staff na natakot. Nay, sabi ni Nico isang gabi, bakit po nila ginagawa ito? Wala naman tayong inaaway. Pagod na umupo si Mira. Sa mukha niya, kita ang bigat ng iniisip, ngunit hindi siya umiyak. Minsan anak, ang taong sakim nagagalit kapag may umangat na hindi niya kontrolado. Si Don Severino po ba? Maaaring siya, maaaring hindi lang siya. Napatingin ni Nico kay Tanso. Baka dahil sa kanya. Tahimik si Mira. Nay, dapat po ibalik man natin si Tanso sa punso para hindi na siya madamay. Sumakit ang puso ni Mira sa sinabi ng anak. Alam niyang mahal na mahal ni Nico si Tanso. Para sabihin iyon, ibig sabihin handa ang batang handa isakripisyo ang kanyang sariling saya para sa kaligtasan ng kaibigan. Lumapik si Mira at hinawakan ang balikat niya. Hindi natin siya pag-aari. Kung gusto niyang bumalik, hahayaan natin. Pero kung nananatili siya, aalagaan natin. Paano kung nakawin nila siya? Hindi natin hahayaang mangyari iyon. Sa labas, sa may punso, nagtipon ng mumunting ilaw.
Dumidilim ang puso ng mga sakim, sabi ng isang duwende. Papalapit sila kay Tanso. Panahon na ba para magpakita? Hindi pa. Sa gabi ng pagnanakaw, malalaman nila kung kanino ang kawayanan. Dumating ang gabi na walang buwan. Tahimik ang Hacienda Tanso. Ang mga bisita ay nasa kani-kanilang villa. Ang ilog ay mabagal na umaagos at ang kawayanan ay tila natutulog. Ngunit sa likod ng katahimikan, may mga aninong gumagalaw. Si Renato, kasama ang 2 tauhan ni Don Severino, ay pumasok sa likod na bahagi ng asyenda. Alam niya kung saan naroon ang silungan ni Tanso. Ilang araw niyang minanmanan si Nico. Nakita niyang madalas nitong dalhin ng pugo sa maliit na bahay kawayan malapit sa Animal Rescue Corner. Nagmamadali tayo, bulong ng isang tauhan. Baka may bantay. Walang bantay dito, pugo lang naman ang kukunin natin. Ngunit kahit yun ang sinabi niya, may kaba sa dibdib niya. Naalala niya ang tingin ni Tanso nung huli niya itong nakita. Maliit na ibon lang pero parang tumatagos sa kanya ang mga mata. Dahan-dahan nilang binuksan ang silungan. Naroon si Tanso, nakaupo sa pugad. Hindi ito nag-ingay. Hindi rin ito lumipad. Madali lang pala, bulong ni Renato. Inabot niya si Tanso. Nang dumikit ang kamay niya sa balahibo nito, biglang nanlamig ang kanyang palad. Napahinto siya. Ano? Tanong ng kasama niya. Wala. Kinuha niya si Tanso at inilagay sa maliit na kulungan. Ngunit habang papalayo sila, nagsimulang kumaluskos ang kawayan. May hangin ba? Tanong ng isang tauhan. Wala. Nagpatuloy sila papunta sa madilim na bahagi ng kawayanan kung saan naghihintay sana ang sasakyan ni Don Severino. Ngunit ang daang dinaanan nila kanina ay tila nagbago. Dito ba tayo dumaan? Tanong ng isa. Oo, inis na sagot ni Renato. Bakit may punso rito? Natigilan si Renato. Sa harap nila, naroon ang maliit na punso. Napapalibutan ito ng mumunting ilaw na parang alitap-tap, ngulit mas malinaw, mas buhay, mas nakatingin. Lumayo tayo, sabi ng tauhan, nanginginig ang boses. Ilaw lang yan, singhal ni Renato. Biglang gumalaw ang kawayan, hindi dahil sa hangin. Yumuko ang ilang sanga, humarang sa kanilang daraanan. Ang mga dahon ay nag-ingay na parang sabay-sabay na bumubulong. Hindi sa'yo. Napatras ang isang tauhan. Narinig ninyo yun? Wala akong narinig, sigaw ni Renato kahit narinig niya. Mula sa dilim, umalingaw-ngaw ang mumunting tinig. Marami, magkasabay. Hindi sa'yo ang biyayang ipinagkaloob sa batang marunong magmahal. Bumagsak ang kulungan mula kay kamay ni Renato, ngunit hindi nasaktan si Tanso. Marahan nitong lumabas at tumayo sa ibabaw ng ugat ng kawayan. Unti-unting lumitaw ang maliliit na nilalang mula sa paligid ng punso. Mga duwende, suot ng damit na yari sa dahon, hibla ng kawayan at maliliit na piraso ng balat ng kahoy. Ang iba ay may hawak na tungkod. Ang iba ay nakaupo sa ugat. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, hindi sa galit lamang kundi sa kapangyarihang matagal nang naroon. Nanginig ang mga tuhod ni Renato. Kayo! Halos hindi siya makapagsalita. Isang duwende ang humakbang pasulong. Siya ang nakita ni Nico sa panaginip. Iniwan mo ang pamilyang ipinagkatiwala sa iyo. Ngayon, babalik ka para nakawin ang biyayang ipinagkaloob sa batang hindi nang iiwan ng sugatang nilalang. Sa akin din ang anak na yon, pilit na sabi ni Renato. Ang dugo ay hindi sapat kung walang pagmamahal. Nagalit si Renato. Sa kabila ng takot, nanaig ang kasakiman. Pugo lang yan, sigaw niya. Kung naningitlog ng diamante para sa kanila,
dapat kaya rin para sa akin. Dinampot niya ang isang itlog sa pugad na kasama sa kulungan. Binasag niya ito sa bato. Lahat ay natahimik. Mula sa itlog, hindi diamante ang lumabas. Itim na uling, abo at maliliit na tinik ng kawayan. Napaatras si Renato. Hindi, bulong niya. Binasag niya ang isa pa, bato ang laman. Isa pa, buhangin. Isa pa, abo. Natawa ang isang tauhan sa sobrang takot, iyak na halos. Wala! Wala tayong makukuha! Biglang nag-ingay si Tanso, isang matinis na tunog na hindi karaniwang huni ng pugo. Sumagot ang mga ibon sa paligid, nagliparan ng mga maya, tagak at iba pang ibon mula sa kawayanan. Nagising ang mga aso sa Animal Rescue Corner, tumahol ang mga ito. Sa asyenda, nagising si Nico. Tanso! Bulong niya. Bumangon siya agad. Nay! Si Tanso! Nagmadali sina Mira, Nico at mga bantay papunta sa kawayanan. Dala nila ang flashlight. Narinig nila ang ingay ng mga ibon, ang kaluskos ng kawayan at sigaw ng mga tauhan ni Renato na naliligaw. Nang nakarating sila sa punso, nakita nila si Renato sa lupa, nanginginig, hawak ang abo ng kanyang kasakiman. Nasa tabi niya ang mga tauhan, takot na takot. Si Tanso ay lumipad papunta kay Nico at dumapo sa kanyang balikat. Tanso, naiiyak na sabi ni Nico. Akala ko nawala ka na. Marahang tumuka si Tanso sa pingi niya. Nakita ni Mira si Renato. Ang una niyang naramdaman ay galit. Sumunod ang awa. Pagkatapos, pagod. Pagod na siya sa lalaking paulit-ulit silang sinasaktan. Renato, sabi niya, nanginginig ang boses. Hanggang dito ba naman? Hindi makatingin si Renato. Nakawin mo na ang katahimikan namin noon. Nakawin mo pa ang tiwala ng anak mo. Ngayon pati ba ang kaibigan niya? Mira, mahinang sabi. Huwag! Lumapit si Nico. May luha sa kanyang mga mata pero matatag ang tinig. Bakit po? Tanong niya. Bakit hindi na lang kayong umalis kung hindi ninyo kayang kaming mahalin ng tama? Parang sinampal si Renato, hindi siya nakasagot. Mula sa paligid, unti-unting nawala ang mga duwende sa paningin ng ibang tao, ngunit nakita sila ni Mira at Nico. Nakita nila ang maliit na lalaking mula sa panaginip ni Nico. Tumango ito sa kanila. Natapos na ang pagsubok sa gabi, sabi nito. Pagkatapos, naglaho ang mga ilaw. Naiwan si Renato sa lupa, hawak ang abo ng kanyang kasakiman. Kinabukasan, kumalat sa buong baryo ang nangyari. Nahuli ang 2 tauhan ni Don Severino. Sa takot sa nakita nila sa kawayanan, umamin ang mga ito sa lahat. Ang plano ng paninira, ang peking reklamo, ang utos ni Don Severino, ang pagkikipagsabwatan ni Kapitan Baldo, ang pagkakalat ng chismis ni Aling Sioning at ang pagpondo ni Doña Gracia sa ilang tauhan. May CCTV rin sa ilang bahagi ng asyenda, may dokumentong naiwan, may mga mensaheng nakuha, hindi na nila kayang itanggi. Si Kapitan Baldo ay naimbestigahan at nasuspende. Si Don Severino ay nawalan ng mga investor at hinarap ang mga kaso. Si Doña Gracia, na sanay nararespeto dahil sa yaman, ay napahiya nang malaman ng lahat na gusto niyang agawin ang pinaghirapan ng babaeng minsan niyang miniminatis. Si Aling Sioning naman ay hindi na makatingin kay Mira sa palengke. Isang araw, lumapit siya sa asyenda, hawak ang lumang panyo. Mira, sabi, halos pabulong. Patawad. Tahimik siyang tinignan ni Mira. Nadala ako sa inggit. Hindi ko matanggap na umangat ka. Imbis na matuwa, sinira kita. Matagal bago sumagot si Mira. Masakit ang ginawa mo. Pero kung tunay kang nagsisisi, ipakita mo sa gawa. Tumango si Aling Sioning, umiiyak. Mula noon, tumulong siya sa workshop. Tahimik, hindi na pala chismis gaya ng dati. Si Renato naman ay dinala sa barangay at humirap sa reklamo. Bago siya tuluyang umalis sa bayan, hiniling niyang makausap sina Mira at Nico.
Nagkita sila sa labas ng Hacienda Tanso, malapit sa ilog. Payat at pagod ang itsura ni Renato. Wala na ang yabang sa mukha niya. Ngunit kahit ganon, maingat pa rin si Mira. Natutunan niyang hindi porkit mukhang kawawa ang isang tao ay dapat mo nang ibalik ang tiwalang sinira niya. Mira, sabi ni Renato, patawarin mo ko. Tahimik si Mira. Nico, dagdag niya, napatingin sa anak. Anak, patawad. Hindi agad sumagot si Nico. Sa balikat niya, naroon si Tanso. Nung maliit po ako, sabi ni Nico, lagi kong iniisip na kapag bumalik kayo, yayakap ako agad. Napaiyak si Renato. Pero nung bumalik kayo, natakot po ako kasi nakita ko na hindi pala ako ang hinahanap ninyo. Nico, pinapatawad ko po kayo, sabi ng bata habang nanginginig ang boses. Pero hindi ko pa po kayang ibalik ang tiwala ko. Tumango si Renato, luhaan. Naiintindihan ko. Tumingin siya kay Mira. Ikaw. Huminga ng malalim si Mira. Sa loob ng maraming taon, dala niya ang galit, sakit at tanong. Ngulit ng mga sandaling iyon, naramdaman niyang hindi na niya kailangang dalhin pa iyon habang buhay. Pinapatawad kita, Renato, sabi niya para lumaya ang puso ko. Pero hindi ibig sabihin nun ay ibabalik kita sa buhay naming minsan mong iniwan. Napapikit si Renato. Masakit iyon, ngunit alam niyang karapat-dapat. Umalis siya ng walang dalang yaman, walang dalang tanso, walang karapatan sa asyenda. Ang taming dala niya ay ang bigat ng mga pinili niya. Kinagabihan, nagpunta sina Mira at Nico sa punso. Dala nila si Tanso, ilang butil at munting lampara. Tahimik ang kawayanan. Pagkatapos, isa-isang lumitaw ang mga maliliit na ilaw. Nagpakita ang mga duwende. Ang maliit na lalaking nakita ni Nico sa panaginip ay lumapit. Hindi na kami magtatago sa inyo, sabi nito. Lumuhod si Mira, hindi dahil takot, kundi dahil sa respeto. Kayo po ba ang may-ari kay Tanso? Ang Tanso ay alaga ng kawayanan, ngulit pinili niyang manatili sa batang nagligtas sa kanya. Napatingin si Nico kay Tanso. Pwede po ba siyang manatili? Kung siya ang pipili, tumingin si Tanso sa punso, saka kay Nico. Pagkatapos, dumapo ito sa kanyang kamay. Ngumiti ang duwende. May sagot ka na. Naiyak si Nico ng saya. Salamat po. Ngunit naging seryoso ang duwende. Tandaan ninyo, ang biyaya ay hindi walang hanggan kung ito ay aabusuhin. Hindi maaaring pilitin si Tanso. Hindi siya dapat gawing pinagmumulan lamang ng kayamanan. Kapag naging sakimang puso ng nag-aalaga sa kanya, babalik siya sa punso. Opo, sabay na sabi ni Mira at Nico. Unti-unti na ring hihina ang kanyang pangingitlog, dagdag ng duwende. Natupad na niya ang layunin, tulungan kayong makabangon. Mula rito, kayo naman ang magpapalago ng biyaya sa pamamagitan ng sipag, kabutihan at pagtulong sa iba. Tumango si Mira. Nauunawaan ko po. Ginamit ninyo ang diamante hindi lamang sa sarili. Binigyan ninyo ng trabaho ang iba. Inalagaan ninyo ang hayop, hindi ninyo ginambala ang punso, hindi ninyo nilapastangan ng kawayanan. Napatingin si Mira sa paligid. Kasi po, ito ang nagbibigay buhay sa amin noon pa man. Bago pa ang diamante, ang bayog at kawayan ang bumuhay sa amin. Dahil diyan, ang kawayanan ay mananatiling bantay ng Hacienda Tanso. Mula noon, nagpatuloy ang buhay. Hindi na araw-araw nangingitlog si Tanso. Minsan, sa mga panahon na may tunay na pangangailangan, may iniiwan siyang isang itlog. At kapag binasag iyon ni Nico, may maliit na diamante sa loob. Hindi labis, hindi sobra, sapat lamang para sa isang mabuting layunin. Ginamit ni Mira at Nico ang Hacienda Tanso sa pagtulong.
Nagtayo sila ng libreng workshop sa paggawa ng bamboo crafts para sa mga taga-baryo. Maraming pamilya ang nagkaroon ng kabuhayan. May mga dating tambay na natutong gumawa ng upuan at basket. May mga nanay na natutong gumawa ng lampshade at tray. May mga kabataang natutong magpahalaga sa kawayan. Nagtayo sila ng scholarship fund para sa mga mahihirap na bata. Ayaw ni Mira na may batang titigil sa pag-aaral dahil walang pamasahe o pambili ng notebook. Si Nico naman ang namahala sa Animal Rescue Corner. Tinawag niya itong silungan ni Tanso. Doon dinadala ang sugatang ibon, liwag na aso, pusang napabayaan at kahit mga hayop na galing sa ilog. Minsan, habang pinapakain ni Nico ang isang sugatang maya, lumapit si Mira. "Pagod ka na ba, anak?" Ngumiti si Nico. Mas binata na siya ngayon, pero pareho pa rin ang lambot ng kanyang mga mata. "Pagod po, pero masaya. Tingnan mo ang narating natin." Tumingin si Nico sa paligid, ang mga bamboo villas, ang ilog, ang mga taong may trabaho, ang mga batang nag-aaral ng paghabi, ang mga hayop na ligtas, ang punso na tahimik na napapalibutan ng halaman. "Hindi po natin ito narating dahil lang sa diamante," sabi niya. Napangiti si Mira. "Dahil saan?" "Dahil po hindi niyo ako tinuruang maging sakim kahit mahirap tayo." Napaluha si Mira. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. "At ikaw ang nagturo sa akin na kahit sugatan ng puso ng tao, pwede pa rin itong manatiling mabait." Sa balikat ni Nico, si Tanso ay marahang humuni. Sa di kalaluan, gumalaw ang mga kawayan, hindi dahil sa bagyo, kundi dahil sa banayad na hangin. Mula sa punso, may mumunting ilaw na sumayaw sa dapit hapon. At kung may makikinig ng mabuti, maririnig ang bulong ng mga duwende. Ang tunay na biyaya ay hindi nananatili sa kamay ng sakim. Ito ay ipinagkakaloob sa pusong marunong magmahal, mag-alaga, at tumulong sa kapwa. Mula noon, ang Hacienda Tanso ay hindi lamang nakilala bilang magandang bahay bakasyonan sa tabi ng ilog. Nakilala ito bilang lugar kung saan ang kawayan ay may alaala, ang punso ay may bantay, ang isang bata ay nagligtas ng puhugo, at ang isang inang iniwan ay natutong tumayo ng mas matatag kaysa dati. At sa gitna ng lahat, naroon si Tanso, hindi bilang kayamanan, kundi bilang paalala. Ang kabutihan, kapag inalagaan, ay nangingitlog ng himala.